Ayon kay Oscar De La Hoya mga boss, gusto na niyang ikasa ang bakbakan ni Jaron Ennis at Beryl Ortiz. Kailangan daw manalo si Beryl Ortiz sa paparting niyang laban ngayong November 8 kontra Erickson Lubin. Kung manalo si Beryl Ortiz dito, ikakasa na raw ni Oscar De La Hoya ang bakbakan kay Jaron Ennis. Kaya magantay lang daw itong si Jaron Ennis at posible na ang kanilang laban sa 2026. Kaya abangan natin ito mga boss. Tiwala daw si Oscar De La Hoya kay Beryl Ortiz na siya ang unang tatalo kay Jaron Ennis. Ito ang magandang bakbakan sa super welterweight 154 pounds. Sa iba pang balita, Ryan Garcia, kakaiba ang training niya ngayon. Pinapalakas ang kanyang daliri. Parang pampinger ito mga boss. Pero sa bandang dulo nagulat ako, may purpose pala itong ginagawa ni Ryan Garcia. Hindi lang pala pang finger ito. Ginagamit pala niya ito pampindot ng laptop dahil naglalaro siya. Nag-promote din pala ng sugal itong si Ryan Garcia. Yun pala ang purpose ng training niya. Pinapalakas ang daliri. Sa ngayon hindi pa sigurado kung babalik si Ryan Garcia ngayong 2025. Baka posibleng babalik na sa Ryan sa early 2026 na. Kaya abangan po natin yan si Ryan Garcia. Sa iba pang balita, Errol Spence Jr. tila nakakalimutan na sa boxing. Matapos kasi matalo kay Terence Crawford, hindi na ito bumalik sa ring. Maraming beses na nagbabalak ng bumalik si Errol Spence pero walang naging official sa mga laban niya. Pero may balita ngayon na sa 2026, posibleng babalik na itong si Errol Spence. Kilala si Spence dati na hindi lumalaban sa tune-up, rekta agad sa mga champion ang gusto niyang laban. Matatandaan na nagtatalo dati si Errol Spence at Terence Crawford kung sino ang mas mataas ang naabot sa boxing. Laging pinagmamalaki dati ni Errol Spence ang nagawa niya dahil naging unified champion na nga ito sa welterweight. Pero kung titignan natin ngayon mga boss, mas malayo na ang narating ni Terence Crawford. Naging undisputed pa sa super middleweight at tinalo si Canelo Alvarez. Hanggat hindi pa nagre-retiro ang isang boksingero, meron pa yan mas mataas na maabot sa boxing. Sa iba pang balita, Kenneth Lover, maganda na ang kanyang kondisyon ngayon dahil hindi na problema ang timbang. Nakuha na raw ni Kenneth Lover ang tamang weight cutting niya, kaya kumakain na ito na masarap. Balita ko may nutritionist daw itong si Kenneth Lover mga boss, kaya hindi siya nahirapan. Nakuha niya na agad ang tamang timbang kaya nagre-recover na ang katawan niya. Mas mahirap kasi lumaban kapag pigang-piga ang katawan mo at walang recovery. Tapos kinabukasan laban agad. Kailangan talaga sa katawan may 1 week na recovery. Si General Casimero kahit siguro naghahabol ito ng timbang ngayon dahil nakasuot pa ito ng SONA. Tiwala naman sila na kayang abutin ang 58 kg sa mismong weigh-in. Yun nga lang baka hindi na sapat ang oras para mag-recover ang katawan niya. Pero kayang-kaya itong mga boss dahil hindi naman ganun kalakas itong si Kameda. Mataas ang stamina ni Kameda at kayang tumagal pero hindi naman ganun kalakas ang mga banat nito. Pero tignan natin ang diskarte na gagawin ni Kameda sa mismong laban. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.